Ayan, so tawag dito, research naman, kaka-upload ko lang basic calculus. So, ito, madali lang to kasi introduction lang siya ng research. Okay, so more on, kung naintindihan nyo nga yung module, pwedeng self-learning na eh. Okay, so una sabi dyan, ano nga ba ang research? Okay, so sa subject natin na to, sa ayaw nyo man sa hindi, magre-research kayo. Okay, and yung research nyo yun, isusulat natin yan, systematically. Hindi siya yung research na, uy, makapag-google nga, magre-research ako. Hindi. May system tayong gagawin or susundin, and that's the way. Paano tayo magre-research? Okay? Sabi dito, sabi dito, Research means searching for knowledge. Naghahanap ka ng karunungan or sagot sa iyong mga tanong. According to Merriam-Webster, it's a careful study that is done to find and report new knowledge about something. So, ano daw meron dito? Careful study, maiging pag-aaral, para makahanap ka ng bagong kaalaman. Okay? So, yun. 'Di ba? Ano best na research nowadays? Search for the effective vaccine for or cure sa coronavirus. Paano nila ginawa yan? Research. Okay? So, yung research, hindi siya, kung tutuusin, ang pinaka-basic na research is yung ginagawa natin ngayon sa school. Yan yung basic. Ano yung mga real life na research? Yung mga documentary, mga statistics, research yan. Ayan, yung talagang real life application, yung sa coronavirus vaccine, research nila yan. 'Di ba? So sabi dito, ito pa maganda, systematic inquiry, may system tayong gagawin, designed to collect, analyze, interpret, and understand or describe, predict phenomenon. So meron tayong system na gagawin para sa pagre-research natin. The formal and disciplined application of scientific inquiry to the study, blah blah. Importance of research, syempre, gather relevant information para makakuha ka ng mga kailangan mong data or mga information. And another thing, ito pinakamahalaga sa lahat, improve quality of life. Ba't ba yung nagre-research ang mga tao? Kasi gusto nila ma-improve yung pamumuhay ng mga tao. Okay? And gladly and proudly, I can say, lahat nung ginagawa mo ngayon sa buhay mo ay bunga ng research. Okay, lahat ng ginagamit mo bunga ng research. Okay? Yung dami ng iniinom mo or yung dami ng laman ng Pansit Canton, dami ng laman ng Coca-Cola, daming dosage ng gamot, daming capacity ng battery, daming capacity ng memory ng cellphone mo. Lahat yan dumaan sa research. Okay? Talaga ba, sir? Oo. Hindi naman pwede sa Pansit Canton, lagay na lang sila ng lagay kung ano matripan nilang dami. Okay, syempre, ni-research nila yon. Ano kaya yung eksaktong bigat or ano kaya yung eksaktong bilang na yung tao, ang galing ng Pansit Canton, di ba? Na yung tao, pag isa lang yung kinain mo, mabibitin ka. Pero pag dalawa, di ba, mauumay ka. Magaling sila eh, research yun. Di ba? Sa product, ganun din. 'Di ba? Bakit kaya yung mga gamot kakaunti lang yung laman, 'di ba? Syempre, kung may mga pamahid sa muka, 'di ba? Alangang napakalaki nun. 'Di ba? Kung yung isang maliit, isang buwan mo nagagamit 'Di ba? Kapag sobrang laki nun, di mapapanis sa 'yon, 'di ba? So, research. Battery ng cellphone. Ito din dati gusto ko, sabi ko, sana may maglabas ng 6,000 milliampere. Ngayon meron na ng 6,000, 10,000, 'di ba, pang gaming yung di nalolobat, pero based on research pa rin, 'di ba? Isipin mo, battery ng cellphone mo 6,000 milliampere or 6,000 okay? Ewan ko milliampere ba tawag doon, hindi ako nagkamali, basta 6,000 hindi mo naman nagagamit, hindi ka naman gamer, diba? Uwi ka ng bahay, ang battery life pa ng cellphone mo 50 or 60. So ginamit mo sa bahay, hindi mo na masyadong nagamit 40, 30. Ano ibig sabihin nun? Alanganin pag matutulog ka na. Pansin nyo? 'Di ba? Masarap ang mas saktong gamit ng cellphone. Ginamit mo buong araw,
pag uwian na, pag tulugan na, tsaka mo pa lang siya i-charge, 'di ba? Alanganin kasi pag uwi mo magcha-charge ka tapos gagamitin mo, mababawasan, tapos gagamitin mo naman kinabukasan, dadalhin mo sa school, bawas na yung battery. Tama? So, research based din 'yan. Hindi nila masyadong sinasagad yung battery kasi alanganin doon sa lifestyle ng tao, 'di ba? Alanganin. So sobra mo yung battery, sobra din naman yung gamit. Hindi naman lahat gamer. Iba naman bahabol lang camera eh. 'Di ba? Makapag-Facebook lang eh. Yung 4,000 ampere or sobra pa sa isang araw 'yun eh. 'Di ba? Yung Facebook ka lang naman, 'di ba? Tama ba? And another thing, mabigat. 'Di ba? Hindi na nga sakto sa lifestyle mo, mabigat pa. Mabigat yung mga ganong battery. 'Di ba? So much for that. Ang sinasabi ko diyan, yun yung ng research, improve quality of life. Okay? Ito pa another thing. I'm sorry. Bagsak. Understand history. Ito pag kailangan mong may gusto kang malamang history, bakit ganito, bakit ganyan, magre-research ka. Historical research yung tawag. Ginagawa nyo ba yan? Yes. Pag nang-i-stock kayo minsan, hinahungkat nyo yung buhay ng isang tao, historical research. 'Di ba? Next, personal and professional development. Ito totoo to. Okay? Yung research, talagang masusubok yung personalidad mo and pagiging professional mo. Okay? Kasi professional, kailangan to para makagraduate ka. Okay? Personal, may improve talaga nito yung pagkatao mo. Discipline, kasi mahirap yung research. Tutusin, walang may gusto ng research. Pero kailangan mong gawin, kailangan mong maging responsible, kailangan mong maging porsigido or discipline. Okay? Kasi iba, dun sila nasusubok ng research eh. Lumalabas, hindi sila responsible, hindi sila discipline. 'Di ba? Kasi ikaw, kung disiplinadong tao ka, responsible kang tao, kahit mahirap, 'di ba? Gagawin mo. Okay? Kahit di mo gusto, gagawin mo. Kasi kailangan eh. 'Di ba? Ito, benefits to researcher. Ano ba yung mangyayari sa research? Tayo, pag nag-research tayo, nagiging good decision maker. Okay? Good decision maker. Nagiging wise tayo sa mga decision natin sa buhay. Kasi, why? Sa research, mag-a-analyze ka eh. Mag-a-analyze ka ng mga bagay-bagay. And doon, may improve yung decision making mo and problem solving din na skills mo. Okay, ano pa? Ito rin, critical and creative thinker. Dapat critical thinking ka. Hindi, isipin nyo yung mga documentary, napakabababaw magtanong. Diba sa Jessica Soho, nataasar din kayo? Pag nung topic, yung parang wala lang naman, yung barko, yung iniisip ghost ship, barko lang naman yun, halatang halata. Diba napakababaw, hindi critical. Diba maganda yung critical talaga. Diba sa research ganun. Diba? And another thing, magiging creative ka. 'Di ba? Tayo sa Jessica Soho. Lagi nilang inaano ngayon si Ed Kaluwag kasi alam nila kahit anong mangyari dun sa episode nila, basta mag-viral si Ed Kaluwag, panalo na episode nila, 'di ba? So creative din, creative thinker. 'Di ba? Contributor for knowledge. Malamang magko-contribute kayo ng knowledge. Characteristic of good research. Ano nga ba yung research mo? Yung mismong research to Yung nag-chat ata. Sige, ayan kayo ho. Sinabi na kasi. Sinabi na kasi. Okay? Kahapon pa. Diba? Sinabi ko rin kahapon. Balik ko pa is hapon na ng Tuesday. Okay? So much for that. So research is empirical. Ano ibig sabihin doon? Kung ano lang yung nakuha mong facts tsaka data, kung ano lang yung nakita mo, yun lang yung gagamitin mo. Okay? It uses facts and data that are derived through a thorough investigation. 'Di ba? Kung ano lang yung nakuha mo, yun lang. Huwag ka nang magdagdag kasi ay nako, hilig ng tao ngayon 'yan, 'di ba? Dagdag ng dagdag. Ito lang yung nakita niya, may idadagdag pa, 'di ba? Hindi, sa research kung ano lang yung lumabas, yun lang dapat. 'Di ba? Kung may hinihintay kang lumabas, hintayin mo talaga. Kung may ina-expect kang gagawin ng respondents mo, hintayin mo talaga. Okay? Parang yung sa yung sa
Isa challenge sa mga bata, yung iiwanan ng pagkain, 'di ba? Tapos titingnan mo kung kakain nila, 'di ba? So hindi mo sila anuhin. Hintayin mo talaga sila yung kainin nila yung pagkain, 'di ba? Ganun yun, hindi yung ay hindi mala ano ni, dinilaan niya ni. Tinikman niya ni, 'di ba? So hindi ganoon. Hintayin mong gawin niya talaga. Hintayin mo yung confirmation. Next, analytical kasi dito mag-a-analyze ka ng mga na-gather na data mo. Okay? Systematic, eto may sinusunod kasi tayong sistema, kaya systematic. Cyclical, ang research walang katapusan. Natatapos ka sa research, may tanong ka na naman na gustong sagot, masasagot, may tanong ka na naman, masasagot, may tanong ka na naman, masasagot. Ganun yung mangyayari, kaya cyclical yan. Ayan na, Leo. Original, syempre, gaya-gaya. Although pwede naman yung pwede naman yung may pinag-patternan kayo, pattern. Pero, syempre, yung hindi nyo ika-copy-paste yung mismong write-ups ng research nila. Pwede, gayahin nyo yung topic. Sige, gayahin nyo yung topic. Pero yung mismong research, hindi nyo pwedeng i-copy-paste. Diba? Next, paano tayo gagawa ng research? So, eto, una sa lahat, choose and define a topic. Mamili ka, mag-isip ka ng topic mo. Pinakamahalaga sa lahat. Next, write the problem statement or general problem that the research aims to answer. May naisip ka ng topic, kunwari ang topic ko ay eto, uso to ngayon rape. Kasi may na-rape na naman. Uso to. Topic mo, rape. Topic pa lang yun. Ngayon, dito, sa second part, anong tanong sa rape yung gusto mong masagot? Okay? Anong tanong sa rape yung gusto mong masagot? 'Di ba? O eto, malamang itong gustong malaman nila. Cause, bakit na yung nare-rape? Okay? Ano yung punot dulo? Ano yung pinagmumulan? 'Di ba? Tama. So, yun yung cause. 'Di ba? Next, nakaisip ka na ng topic, nakaisip ka na ng tanong, ano yung susunod mong gagawin? Write down all the gathered relevant information in line with the topic and logically organize an outline. So, ano meron dyan? Mag-gather ka ng relevant information. Hindi naman yan kagaya ng iba. Rape, ganyan. Hindi. Mag-research ka. Hindi yan yung sasabihin mo, sir, gusto kong topic rape. Gusto kong tanong ito. Sir, ito na agad yung resulta. Kasi ganito yan Kasi ganito yan. Hindi. Magre-research ka. Diba? Be empirical and analytical and systematic. Diba? Magre-research ka. Dapat may alam ka. Bakit pa talaga na umahantong sa ganyan? Okay? Bakit ba yung mga lalaki, maybe babae rin, tama, may babae rin na rape, or lesbian or gay, bakit sila nang rape? 'Di ba? So mag-isip ka muna, hindi yung iba na kasi ganito pinpointing others. Hindi. Sa research, mag-gather ka muna ng information para maintindihan mo yung certain topic. 'Di ba? Next, develop your research strategy. So, ano ba tong research strategy na to? Mag-isip ka ng strategy or mag-isip ka ng gagawin mo creatively, tawag dito, kung paano mo siya masasagawa. Kagaya nito, gusto mong malaman yung cause ng rape. Ang tanong, paano? Paano mo tatanungin? Alam, magtanong ka dyan sa mga bata, ano dahilan ng rape? Yun pala yun. Hindi. Paano mo aalamin? 'Di ba? Dapat mag-interview ka, rapist. Mag-interview ka ng na-rape. 'Di ba? Ganun yung gagawin mo, hindi kasi ito yan sabi ng nanay ko. Hindi, ito yung sabi ng tropa ko, ganito. Hindi. Mag-isip ka ng strategy, creatively, kung paano mo masasagot yung tanong mo. Okay? Next, evaluate and check the credibility of the sources. Evaluate mo raw kung credible. Bakit tinanong mo, hindi naman talaga rapist, 'di ba? Tinanong mong na-rape, nag-iinarte lang pala, hindi pala talaga na-rape.
Nagpa-rape pala talaga siya, 'di ba? Ito, ano lang naman to, sa research process, iba-iba kasi to, pero generally, ganyan nang nangyayari. Topic, research question, RRL, mag-research ka ng ano mo. Write, revise, and check the contents of your paper. Cite documents or properly to able establish credibility. Anong ibig sabihin ng cite dito, sir? Ibig sabihin yan, mag-citate ka kung kanino mo kinuha yung information, i-acknowledge mo siya. Kung kinuha ko to sa rapist na si blah blah blah, i-acknowledge mo. Hindi naman rapism. Hindi mo pwedeng yun yung respondents mo. Kuwari, yung definition ng rape ay nakuha mo kay Merriam-Webster. Acknowledge mo si Merriam-Webster. Yung definition ng rape is nakuha mo sa Philippine Constitution kung meron man, or sa PNP or sa Crime Lab. Acknowledge mo sila. Sila yung kanilang definition yun. Diba? Ganun lang yan. Magsacitate ka. Okay, so much for that. Gagawin din naman ulit natin yan. Pero ang challenge ko sa inyo, nabanggit ko na to, topic and general question. Yun yung isipin mo. Kasi yun yung gagawin mo sa ating course ngayon. Okay? Sir, marami ibang topic, yes. Ang sa akin lang, kung ano yung topic nyo, panindigan nyo. Kasi yung iba, sir, gusto ko ganito. O sige, ganyan topic mo. O yan, sige, gusto mo topic rape, o sige. Saan ka hanap ng rapist? Saan ka hanap ng na-rape? Ganyan lagi itanong ko. O, tapos nga na. Diba? Hindi naman kayang anuhin. Diba? Sa akin lang, mag-isip kayo ng medyo madali. Or creative. O, ayaw nyo ng rape? Mag-isip kayo, sexually harass. Tama? O, pwede. Baka may mahanap kayo. O yung mga nakakat-call sa daan. Pwede. Diba? Tanongin nyo, anong meron? Ba't naka-catcall sila? Another thing, ito favorite ng iba dati. Teenage pregnancy. O sige, teenage pregnancy. Challenge ko sa'yo, maghanap ka ng teenage pregnant. Or teenage mother. Diba? Tatanungin mo sila, interviewin mo sila. Maghanap ka talaga. Diba? Ito pa isa. Nakakabisit. O, sige, gusto nyo mag-research sa ibang school. Hindi nagpaalam pa kay Doc. Research sa ibang school. Gusto nila lumabas ng school. Gusto nila yung mga ACLC, STI, T-Mission, gustong lumabas. Nung pinapalabas naman, tinatamad. Sir, yung anong oras? Sir, anong ganyan? Hindi, panindigan nyo. Diba? Hindi yung kayo may gusto, kami mag-a-adjust. Hindi, mali yun. Diba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, mag-isip kayo ng medyo madali lang. Pero creative. Nasa creativity nyo yan. Hindi yan pag nasa labas sa kayo ng school maganda. Hindi. Creativity. Yun yung mag-spell ng difference dyan. Ethics and research, malamang honesty. Dapat honest ka. Huwag mong dayain yung resulta. Okay, ganyan lang yan. Huwag mong dayain yung resulta. Yun lang masasabi ko dyan. Objectivity, strive to avoid bias. Okay, ano yung objectivity? Kung ano lang, yun lang. Walang bias. Okay? Yun lang. Integrity, malamang, integridad. Kung ano yung sinabi mo, yun lang. Pag sinabi mo hindi mo sasabihin, ikakalat yung kikwento nila sa'yo, huwag mo ikakalat. Diba? Carefulness, tama yan. Dapat maging maingat. Openness, maging bukas. Kasi bawal sa research makakitid utak. Di open-minded, bawal. Kasi pag close-minded ka, hindi ka talaga makakapag-research. Kasi magiging bias ka magiging hindi ka magiging open sa kung ano talaga yung totoo. Tama? Hindi, yun yung mangyayari. Kaya dapat open-minded. Respect for intellectual property. Pag magre-research kayo sa iba, sa school man natin yan, or sa classroom ng iba yan, magpapaalam. Diba? Respect for intellectual property. Diba? Yung ibang magre-research, magpapaalam sa advisor, akala mo may patago Diba? Hindi, magpaalam kayo ng maayos. Gumawa kayo ng letter formally na gusto nyo mag-conduct ng research. Diba? O pag ayaw, wala tayong magagawa. Nakikiusap lang tayo Diba? Confidentiality, ayan. Eto, mga lalaki, bagay, lalaki, babae rin naman. Pero, ewan ko, pag may nalaman kayong information, itago nyo na lang sa sarili nyo. Yung iba kasi kating-kat
kating-kati ikwento. Ay, kikwento ko sa friends ko lang naman. Putik na yun yung friends niya, kunento rin sa iba. Diba? Kunento rin sa iba. Kwento ng kwento. Hanggang yun, napag-chismisan na yung isang bata doon na ewan. Social responsibility, syempre, yung research nyo dapat may matutulong sa society. Ganun lang kasimple. Diba? Competence, dapat maganda, maayos. Legality, ayan, mga legal terms, dapat alam nyo. Animal care, ayan, ginagamit kasi ang animals sa research, especially sa medical. Sa kanila, unang tinetesting yung mga gamot diba, bago sa tao. So, ganun yan. Human subjects for protection, tao rin, ginagamit rin as human trial. Diba, sa COVID vaccine, ginagamit. Diba? Haba pa ba to? Ayan, sige, tapusin na natin. So, eto, sa research kasi natin, meron tayong dalawang klase. Okay, sa senior high school nyo, dalawa yan. Practical research 1, practical research 2. Tayo ngayon sa research 1 is qualitative. From the word quality. Sa research 2, quantitative. From the word quality ay quantity. So, ano ibig sabihin yan? Ngayon, sa research 1, quality tayo. Kalidad. Sa research 2, is quantity, dami. Okay? So, i-differentiate natin yan. Pero ngayon, sa research 1 natin, magpo-focus tayo sa qualitative research. So, ano nga ba yung qualitative research na yan? Sabi dyan, are more subjective than qualitative research. This involves gathering and analyzing based on observations, ayan, made about the participants. This data can be informed of ideas, actions, symbol, metaphors derived from in-depth observation and interviews. Qualitative research aims to interpret meanings, description, and symbols. So, ano meron dito? Sa qualitative, dito yung nag-i-interview ka. Diba? Kunwari, ito yung topic mo, cause ng rape. Masasagot ba yan ng survey form? Uy, may survey ako, tatanungin ko bakit ka na rape. Hindi. Diba? Dapat interview. Diba? Ano meron dyan? I-analyze mo, i-observe mo yung nangyari. Hindi mo i-observe mo yung nangyari. Observe mo yung pangyayari, i-analyze mo yung sinasabi. Ganun yung nangyayari kasi quality tayo. Kalidad. Hindi yan yung binibilang mo. Ay, eto, pabor siya dito. Eto, pabor siya dito. Hindi. Quantitative yun Diba? So, ano yun survey form yun Dito, interview form tayo. Ayan observation and interview. Pwede ka rin namang hindi mag-interview, mag-observe ka lang. Pare sa isang klase, observe mo lang. Ano kaya nangyayari sa buhay ng mga batang to sa loob ng isang araw? Diba? Observe lang. Diba? Pwede ka rin mag-interview afterwards, pero pwedeng observe lang. Okay lang yun. Diba? And ano yung mga gusto mong masagot dito? Ang mga gusto mong masagot dito is how, why. Yan ang mga gusto mong masagot Paano, bakit. Yan ang gusto mong masagot kasi kalidad. Diba? And yan, hindi lang laging interview or words. Ayun pwede ring ideas, kunin mo ideas nila, actions nila, symbols nila, metaphors nila. Pwede mong yung kunin. Pwede ka maging creative. Pwede ka magpa-drawing. Okay, sa interviewin mo sila. O sige nga, i-drawing yung mga bata yung gusto nyong klase ng eskwelahan. Sige nga mga bata, i-drawing nyo yung gusto nyong klase ng classroom. Pwede. Diba? Tsaka mo ngayon i-interpret yung drawing nila. May mga ganon. Diba? Or ewan ko lang kung gaano ano ang technology ngayon, 'di ba? Sa topic naman, eto may mga ibang topic dito. Students' image of chemistry. So, ano lang 'to ano yung perception nila sa chemistry? Pwedeng pinadrawing doon ng researcher. Ano masasabi niyo sa chemistry? Pinadrawing, pwedeng ganun. Gender and cultural gaps in the classroom. Eto, interview to tsaka observation. Tinitingnan mo
kung ano yung mga gender and cultural gap. Ano yung gender? Ano yung pinagkaiba ng lalaki at babae? Ano yung nagme-make sa kanila ng difference, or close ba talaga sila or hiwalay? Ganun rin sa culture. Titingnan mo. Gaps in the classroom. Science practices of Mangyan tribe. O eto, observation. Kadalasan to, mai-imagine nyo yan sa mga documentary. Sorry. Sa mga documentary, di ba ganyan sila? Ino-observe nila yung mga tribo. Di ba? Ganun yun. O syempre, sir, pwede ba may ganyan? O yan na naman. Gusto, ganun yung research. Pero pag pinapagawa mo na, pinapalakad mo yung papel, visit talaga ako nun. Gusto sa labas ng school mag-research. Nung pinapadala ko na yung letter, hindi naman madala, puro dahilan. Diba? Sir, hindi kami nakadaan kanina, sarado na. Sir, ganito, ganyan. Ako po, inang. Diba? O kaya, sige, o kayo, gusto nyo mag-observe kayo sa mga badyaw, o sumabay kayo sa pagtatambol. O, pwede. Pangatawanan nyo nga lang. Diba? Pangatawanan nyo nga lang. Asa sa inyo yun? Diba? Pero ngayon, may lockdown tayo. Hindi pa pwede. Quantitative research, ito naman is more on numbers. Ayan o. And, nagme-measure ka dito ng hypothesis. Tsaka na natin itong yung hypothesis na to. Okay, using statistical tools. Kung kanina, ini-interpret mo yung interviews mo tsaka intervention. Ngayon, statistical tools na yung gamit. Ito na yung parang yung sa COVID-19 vaccine, yung 95% efficacy, 50% efficacy. Nakuha nila yon through statistical tests. Ganun yun. Quantitative yun. Okay, hindi yan yung i-interviewin mo, epekto ba yung bakuna? Hindi. Bibilangin mo. Clinically kung ilan. Hindi ka na, feeling mo ba gumaling ka na? Hindi ganun. Hindi how and why. Bilang ang tanong mo dito, how many? Diba ganun talaga? True or false? Yung mga tanong mo dyan. Totoo ba o hindi? Diyan mo malalaman. Okay? Ito, napipindot ko. Ano meron dito? Predictors of science performance. Ano mo sa performance mo sa science? Growth performance of organic fertilizer. Chine-check yung fertilizer kung effective. Diba? Population. Population numbers yun eh. Diba? So, ito yung pinagkaiba nila. Qualitative. O, yung isa nga subjective. More on bakit. Okay? Ito naman. Ito, open-ended. Ito, close-ended. Tama. Research question, ayan, what and why. Ito, how many, or the strength of relationship or differences. Literature may review. O ito, sabi dito, yung literature review, o yung nalalaman mo dun sa topic, pwedeng along the way. Diba? Ito naman, dapat, may na-establish ka ng hypothesis, may na-establish ka ng theory, yun yung itetest mo. Ayun o, kagaya nito. Kaya develops theory, test theory. Dito sa atin, magde-develop tayo ng theory sa research 1. Bakit kaya? Paano kaya? Diba? Magde-develop ka, hindi yung quantitative. Epekto kaya ito? Itetest mo. Ito, hindi. De-develop mo Paano kaya? Bakit ganon? Diba? Ganon ang mga tanong mo dyan. Ito, interpretative, measurable. Reverts, ito, rich narrative. Dapat may narrative kayo. Kung ano yung sinabi, yun yung ilalagay nyo sa research nyo. Diba? Words, ideas, ito, statistical analysis, numbers. Ito maganda. Researcher is part of the process. Parte kayo ng process. Nandun kayo sa process. Kasi ikaw yung mag-observe, ikaw yung mag-i-interview. Dito, hindi. Tagakuha lang sila kung tama o mali, oo o hindi, survey lang. Diba? Ayan, participant, subjects, context dependent, context free, ano na lang yan. Nice to know na lang. Quantitative methodologies, preference of precisely, reduce numerical scores. Ano na lang to, nice to know na lang din to. Okay? Ito lang meron dyan, expert, ito pala yung quality, kaya pala nagbaliktad pala. Pero tama to, narrative description.
expert informant samples. Yan, tama yan. Naulit lang naman. Basta puro narrative yan. Okay? So, yan. Lahat yan sasagutan. Yun lang. Madali lang sabi ko sa inyo yung research natin eh. Diba? Ang mahalaga lang dyan, mag-isip na kayo ng topic. Okay? Mag-isip na kayo ng topic dahil pag tinanong ko kayo, dapat may maibigay na kayong topic. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. May statistics pa. Baka mamayang hapon ko na may upload. Pero susubukan ko. Anong oras na kasi? Alas 12 na. Okay? Yun lang. Maraming salamat and God bless.